Since February na, alam niyo na kung anong topic natin ngayon. Okay? Araw ng patay. Tama. Revelation. Okay, review lang tayo bago tayo pumunta sa topic natin. Ano yung last topic natin ngayon, January? Ano po? Yung last Sunday na lang. Last Sunday. Run for your life. Bakit run? Late ka na eh. Gahol ka na. Yung iba nandoon na sa ilang kilometro na ang layo, ikaw nandiyan ka pa. So, kung iinday-inday ka pa dyan, babagal-bagal ka pa, ay nako naman, makukulelat ka talaga. Mapapag-iwanan ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, run for your life. Hindi pwedeng babagal-bagal. Kailangan mabilis. Kailangan magmabilis. So, ang buhay na to ay run. Hindi walk. Running race. And then, susunod, run for your life. Don't look back. Huwag ka nang lingon ng lingon sa nakaraan, sa mga dati mong iniwan. Huwag mo na isiping magkakabalikan pa kayo. Iniwan mo na yan eh. Yang yosi mo, yang bisyo mo. Hindi naman Jowa sinasabi ko. Yung mga kasalanan mo, hindi na kayo magkakabalikan yan. Iniwan mo na yan. So, huwag mo nang isiping magkakabalikan pa. Huwag ka nang lingon ng lingon sa mga binitawan at iniwanan mo na. Tama na. Napagbigyan mo na sila, enough is enough. Okay? Yung mga galit mo, kalimutan mo na yan. Pangatlo, don't stop anywhere. Huwag kang titigil hanggat hindi tapos yung trabaho. Huwag kang titigil hanggat di mo naabot yung pangarap mo. Ano ang pangarap mo? Ano ang goal mo? Saan ka pupunta? When you run, you go to the mountain. Hindi hill. Hindi valley. Mountain. Ibig sabihin, yung goal mo ngayong taon, yung pangarap mo, dapat lakihan mo. Hindi pwedeng, kuncham tuloy, napa-Indian ako. Sangkiri sa Aklan, kuncham sa India. Hindi pwedeng maliit. Ang pangarap dapat malaki. Dahil hindi mo man tamaan yung gitna, at least sa pool yung paligid niyan. Pag ang pangarap mo maliit, wala kang tatamaan. Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka ng malaki. Walang bayad. Libre lang ang pangarap. Huwag kang matakot kung hindi mo maabot. Matakot ka pag wala kang pangarap, wala kang tatamaan. Okay? So yun po yung ating huling topic, huwag niyong kakalimutan. So ang topic natin ngayong buwan na to, syempre, ay buwan ng pag-ibig. Okay? The greatest of this is love. Dito po tayo mag-start. So let's bow our head. Let's pray. Panginoon, pagpalain mo ang aming series ngayong buwan na to. Hayaan mo, Lord, that every messages, makuha namin yung leksyon na dapat naming matutunan sa bawat level ng buhay namin, lalo sa mga seasons ng bawat isang nandirito. Hayaan mo, Lord, na kausapin mo kami personally. Lukuban mo kami ng presensya mo that as we listen, ramdam namin nandito ka, kami ang kinakausap mo, at kami ang gusto mong matuto, hindi yung katabi namin. Kaya Lord, we pray that your anointing will flow upon us as we listen. Lord, let there be quickening and enlightenment, and let there be obedience in our hearts. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Galing yung verse natin sa 1 Corinthians 13:13. Ang background po nito, nagsimula doon sa communion kanina, 1 Corinthians 11, then 12, na ang problema ng church sa Corinto, dahil mayayaman sila, ang dami nilang mga kung ano-anong ginagawa. So nagproblema sila sa communion, then nagproblema naman sila sa gifts of the Holy Spirit. So, tinakel ni Pablo, sinulatan niya itong church na to about doon sa gifts. And then nag-ending siya na yung mga gifts na yan, speaking in tongues, miracles, kung ano-ano dyan, maglalaho yan. Balang araw, one day, wala na yan. Hindi na natin kailangan sa langit ang himala. Hindi na natin kailangan sa langit ang mga bagay-bagay ng tongues. Ngayon sabi niya, sa dulo, kaduluduluhan, 3 lang ang maiiwan at matitira. Ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Faith, hope, and love will abide. Ito lang 3 ito ang maiiwan sa dulo.
Alam din naman natin yan sa medical, pag ang pasyente ay comatose na, ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng comatose? Yung toes niya hindi na gumagalaw. Nag-coma, no? Comatose, di na gumagalaw yung katawan pero utak na lang. Lahat ng pasyente, anumang kaso, hanggat merong hope, pwedeng mabuhay. May pag-asa eh. Hanggat ang tao ay hindi nawawala ng pag-asa, pwedeng magkaroon ng himala. Because hope is the initial element, starting lang yan para magkaroon ka ng faith. At pag may faith ka, to those who believe, sabi ng Bible, nothing is impossible. Pag may pananampalataya ka, ang miracle pwedeng mangyari. Okay? So ito, importante yung faith and hope. Pero sabi dito ni Pablo, sa tatlong ito, ang pinakamahalaga pa rin yung love. Pinakadakila yung love. So in-explain niya yung meaning ng love. Pero pag-aaralan natin ngayon, aling love ang greatest? Kung sinabi ng Bible ni Pablo, the greatest is love, ang tanong, what kind of love is the greatest? Okay? Mga previous topic ko dito, nagbibigay ako ng pito na klase ng love. So ngayon, bibigyan ko kayo ng bonus, gagawin ko pong 8. Ayan, 8 na po. Next week, next year, hindi na po siya magiging siyam, ito lang talaga 8. Hindi na po yung madadagdagan. Hindi ko lang sinasama yung isa. Ito po ay tinuturo sa psychology, okay? Kung kayo ay nagdaan sa psychology subject, ito pa ay tinuturo. Dito po sa pulpito na to, tinuturo po lagi Bible. Pero tinuturo din natin science. Tinuturo natin history. Tinuturo natin medical, mga hormones sa katawan. Tinuturo ko yan dito. Tinuturo ko psychology and Bible. Bakit? Kasi ang Bible, hindi kumukontra sa science. Ang Bible, hindi kumukontra sa psychology. Ang Bible at lahat ng mga meron ang tao, ang edukasyon, compatible yan, hindi yan kontra. Ang nagpipilit lang na kontra ang science at ang Bible ay yung mga atheists na kulang sa kaalaman. Ang tawag ng Diyos at ng Bible sa kanila, fools, mga mangmang. Pag alam mo ang Bible, ako po pala aral ako, palabasa ako. History, mahilig ako dyan. Okay? So, psychology, inaaral ko din yan. Ang dami ko ng topic about that. So ito, psychology to, pero nasa Bible din yung iba dito. Bagamat, pag pinag-aralan nyo yung word na love sa Bible, lumilitaw lagi yung word na agape at saka yung phileo. Lalo sa New Testament. Pero itong 8 ito, we will try to find out, meron ba yan sa Bible? Meron ba example man lang? Kung wala man yung word, at least example. So, merong 8 kinds of love. Number 1, basa nga kayo. Eros. Ito yung physical love. Pag nakita mo, pogi, ganda, wow, sexy. Okay na, pwede na kayo magpakasal. Yun lang yun. So, eros. Physical. Kaya pag yung physical nawala na, si eros, nawawala na. Nung nakilala mo siya, ang kinis ng kutis. Pero lumagpas na ang 30, 50 taon, yung kutis niya para ng ampalaya na, hindi na labanos. So, ano mangyari kay Eros? Wala na. Mababaw to si Eros Si Ludus. Si Ludus naman ay playful, uncommitted love. Wala ito, laro-laro lang to. Si Phileo, brotherly or friendly love, emotional, na pag goods ka sa akin, goods din ako sa iyo. Pag bad ka sa akin, bad. Unfriend kita, ayaw mo, wag. So, give and take. Si pragma naman, the word pragma is from pragmatic, practical. So, si pragma, may pakinabang ako sa iyo, pakinabang ka sa akin, so, tayo na. Okay? Pragmatic love. Ang philotia ay self-love. Pagmamahal sa sarili. Ang storge ay family love. Pagmamahal, especially ng magulang sa mga anak. Yung manya naman, ito yung obsessive love and agape, God's love. So pag-aaralan natin. By the way, sino ba nag-aral ng psychology dito at nadaanan na to? So nadaanan nyo to? Ay, hindi. Kulang yung subject nyo. Okay, anyway. So itong 8 ito, iisa-isahin natin sa loob ng ilang linggo
para maintindihan, lalo ng mga kabataan, hindi lang kabataan, anong klase ba yung love na nararamdaman mo? Alin ba dyan? Pag sinabi mo, in love ako eh. Alin dyan? Alin? Maraming tao, they have love their plants. May kilala akong ganun eh, mahal niya yung alaman niya. Mahal niya yung alaga niyang aso. Mahal niya yung, marami siyang mahal. Mahal yung gamit. Ang daming mahal eh. Sa Pilipinas, lahat nagmamahal. Alam niyo ba, lahat nagmamahal sa Pilipinas? Love na love ang Philippines. Mahal ang gasolina, mahal ang travel tax, mahal ang ticket sa aeroplano. Punta ka ng Japan, 8,000 ang ticket. Punta ka ng Siargao, 15,000. Punta ka ng Batanes, 40,000. Oh, mahal sa Pilipinas. Ang daming nagmamahal sa Pilipinas. So, nagmamahalan talaga tayo. So, ang tanong sa kabataan, ang tanong sa iyo na na-in love, anong klaseng love ba yan? Pag tiningnan mo yung 8 na yan, lahat ba yan pwede? Lahat ba yan tama? Hello? Next Sunday, aaralin natin. Hindi naman mali yung ilan dyan eh. Ang palagay ko lang na mali talaga dyan, yung ludus tsaka yung manya. Pero the rest of the love na meron dito, okay, yung 6, kailangan siya sa tamang oras, sa tamang panahon, sa tamang tao. Pag namali ka ng apply ng love na yan, gulo buhay mo. Okay? Magugulo buhay mo. Kaya maraming tao confused. Pag sinabi nila, in love ako, alin doon? Baka eros lang yan. Okay? Baka ludus lang yan, baka phileo lang yan. Maraming tao, hindi nila alam ano yung love na sinasabi nila. Okay? Kunyari, phileo. Mabait siya sa'yo, mabait ka sa kanya, kasi mabait siya sa'yo, kaya ka mabait sa kanya. Okay? Ang akala mo ngayon, yung love na yan ay pagpapakasal na. Akala mo kayo na, kasi mabait siya eh, kahit wala siyang pera, wala siyang trabaho, tamad siya, di basta mabait lang, okay na. Love will keep us alive when we're hungry. Hello? Mabait eh. Ito namang eros, pogi, kahit walang pera, okay na, walang aral, walang narating. Basta pogi, ang anak namin mga pogi. Ano, aso? Kabayo? Kahit walang makakain, basta pogi lang, okay na yan. Di ba, nakapost pa nga sa Facebook, wala naman akong kakayanan, kundi kagwapuhan lang. Pinagyabang pa eh, no? Alam mo, lalo yung mga kabataan, pogi kasi siya eh. Hindi mo yan makakain habang buhay. Mabait kasi siya eh, hindi laging mabait yan. Sa eros, gusto pogi. Kahit walang pera, kahit walang mararating sa buhay, walang pangarap, pogi naman eh. Sa phileo naman, kahit pangit, basta mabait, okay na. Hello? Ba't di kumikibo? Galit na naman kayo sa akin. Nagsisimula pa lang ako, introduction pa lang to eh. Di ba, Ale? So ito yun ah. So confused. Tanungin mo yung katabi mo, confused ka ba? Anong love yung nararamdaman mo? Love sa aso, love sa halaman, love sa goldfish, love sa tao. Anong klase? Let's begin with 1, eros. Intindihin natin para hindi ka ma-confuse. Kaya pag sinabi mo, in love kasi ako eh. Di ba sa close-up, in love siya, lalaki sa lalaki. Tama ba? Anong klaseng confusion yan? Kaya nga hindi tayo Confucius ang religion natin eh. Ang paniniwala natin, Christian. So number 1, eros. Ang eros ay physical. Physical talaga. Gwapo, sexy, maganda. Kaya nga sabi ko, nung nakita mo siya, talagang parang bote ng Coca-Cola, yung maliit. No? Coca-Cola, sexy talaga eh. May curve, may humps. Eh lumipas siyang 30 taon. Yung curve na wala, napalitan ng humps. Tapos, Coca-Cola pa rin, kaya lang 1.5. Imagine mo yun. So paano na? Saan kayo dadamputin? Eros, sabi dito, physical love, love of the body, sexual love.
Eros was the Greek god of love and sexual desire. He was shooting, according to the legend, he was shooting golden arrows into the hearts of both mortals and immortals without warning. Pati mga gods ng Greeks takot dito eh. The Greeks feared that kind of love that most because it was dangerous. Even the gods takot. Alam niyo na yung Greek mythology, di ba? May mga gods. Because it was dangerous and could get them into most trouble. Eros is mainly based on sexual attraction. Lakas ng attraction mo. Sex appeal, yan. Eros yan. Yung may mga karga, grabe, ang lakas nito. Oh. Lakas ng dating, di ba? Ang lakas ng karga mo. May karga kang spirito ng lust and erotic. So, ito yung tinatawag na eros. Yan sila. Oh. Tuwing Valentine's, nakikita niyo sa school, di ba? Ginugunting-gunting yan at sinasabit-sabit. Ito ay si Cupid sa Roman version ng eros. Pag tinamaan ka ng araw niyan, yung ibang mga picture niyan, nakatakip yung mata. Ibig sabihin, yung bulag na pag-ibig, kagwapuhan lang ang nakikita nito. Kagandahan lang. Kahit pangit ang ugali at walang malamon, okay na, pogi naman eh. Pogi lang. Anong pangarap mo? Basta pogi lang. Sa kayo makakarating, basta pogi lang, okay na. Basta maganda lang, yun lang. Alam niyo naman mga artista, pogi yan, tsaka magaganda. At pag nagsama sila, sa ano mahantong? Hiwalayan. Minsan, nakakahanap kami ng kliyente ni Mrs. Gugulat ka, successful, may kaya, mga single, mga babae na magaganda, tapos walang asawa. Bakit asay asawa mo? Iniwan. Ang ganda mo, iniwan ka? Hindi pala sapat ang ganda para magsama ng matagalan? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi pala sapat ang kagwapuhan? Hindi pala sapat. Kailangan may datong din pala. Kailangan may pragma. Practical yun ha, datong. Pag-uusapan natin yan next week. Under Eros is crush. SYP. Ha? You crush. Pag kayo hindi nagpaturo, maliban sa DA kayo, may A. Yung magiging A, crush. Wasak ka. Hindi lang crash landing, crush talaga. No? Ang crush is a brief but intense infatuation. No, tataba ka pa, tingnan mo. Na-impacho ka pa. Maikli lang yan, pero intense infatuation for someone, including someone unattainable. Ang crush, pwedeng kilala mo, hindi mo kilala. Minsan crush mo yung, di ba, yung mga mahilig sa K-pop, crush ko yan. Di ba? Nung nagpunta kami ng Korea, yung mga BTS na paborito nyo, naka-duty doon sa boundary ng North at South Korea. Nagtitrain ng military, kaya nga hindi sila nakapag-perform. Samantalang yung Pinoy, mag-CCATR, OTC lang ang angal. Tapos gusto mo BTS, Diyos ko naman. Sakit sa ulo yan. Hello? Eh sila nga nagtitrain ng military training eh. Sa ano ang crush? Lagi ko sinasabi sa mga youth, ang crush ay tumatagal lamang ng 3 months, 6 months, maximum of 1 year. Lilipas yan. Kaya pag crush mo at binigay mo na lahat, langit at lupa, tapos hindi na kayo at nagkasawaan, crash landing ka talaga. Normal sa mga youth na magkaroon ng crush. Tao ka eh. Nilikha ka ng Diyos na merong ganyang desire. Pero hindi normal na yung crush mo ay kayo na. Kaya nga kung hindi mo kokontrolin yung emotional crush na yan, nakakadami ka ng crush. Ilan na crush mo? 110. Diyos ko naman. At pag ang crush mo 110 na, crush ka na. Para ka ng kinaskas na yelo. SYP. Wala na, 3 na lang. Oh. Hindi na sila happy. Okay lang yung crush. Ang sinasabi namin lagi, huwag mong ipaalam sa crush mo na crush mo siya. Eh, hindi mo saya eh. Pag hindi niya alam.
Alam nyo, may mga predator. Pag nalaman niyang crush mo siya, kahit hindi ka niya crush, laman tiyan din yan. Pwede na rin. Iluludos ka ngayon. Alam niyo iludos? Ano iludos? Ha? Paglalaroan ka kasi nalaman niya na crush mo siya. SYP. Ayun. Okay lang na may crush, pero wag niyong ipaalam na crush niyo siya. Dahil lilipas siya 3 months, 6 months, 1 year. Pag lumipas na yan, at pinaalam mo, hindi ka na CRUSH, CRA ka na. SH. Okay lang mag-crush, wag may paalam. Ramdamin mo na lang mag-isa. Crush ko siya. Habang sumisiar ka, kinikilig ka, crush. Wala paalam. Hindi pa yan season mo. Okay? SYP? Happy. So, crush. Pangalawa, infatuation. Intense but short-lived. Parang crush din, maikli lang to. Short-lived lang to, maximum of 1 year, admiration for someone or something, a feeling of foolish, yun, nagmumukha ka ng eng-eng, or obsessively strong love for admiration for hangang-hanga ka, ang galing niya, ang pogi niya, ang galing niyang pumorma, talaga naman, grabe, galing niyang matulog, tsaka tumambay, maglaro. Interest in someone or something, strong and reasoning attachment. Walang gamitan ng utak to, matalang. Eros. Puppy love. Oh, alam naman ng puppy love, no? Immature na pag-ibig. Kasi kung hindi yan immature, dapat dog love yan. Puppy. An informal term for feelings of romantic or platonic love often felt during childhood and adolescence. It is named for its resemblance to the adoring worshipful affection that may be felt by a puppy. May aso kami sa clinic na namin pinatira. Si si Hachi. Akala namin hindi na kami kilala dahil ilang buwan na namin siya hindi dinadalaw doon. Pagpunta namin kagabi, pinakawalan, takbo siya, takbo lundag sabay ihi. Excited. Excited si Hachi. Ganon yung mga, hindi na yun puppy ha, medyo malaki na yun eh. Ganon yung excited. Pag ikaw, under ka ng puppy love, talagang gustong-gusto mong makita, gusto mong kulang na lang sambahin mo. Di ba? Kaya magugulat yung mga magulang mo, tigas ng ulo mo, mas sinusunod mo pa yan. Puppy love. Dalawa yan eh, naglaban yung puppy love, yung pagmamahal ng papa at saka yung pagmamahal ng aso. Kaya yung papa nagtatanong, ba't ganyan ka, sinusunod mo yan? Puppy love. Mga magulang, alam niyo na. Puppy love. Dapat papa love eh. So kaya ganun katigas ang ulo nila, deceive. Halos sambahin nila yung taong yon. Sabi pa dito, common experience in the process of maturing, natural na dadaan niyan. Kaya magpagabay kayo sa magulang nyo dahil normal na dadaan pero hindi normal na bumigay ka. Hindi pa kayo. Puppy love lang yan. Kailangan mo mag-grow, maging dog. Kailangan mo mag-matured. And then sabi dito, the object of attachment may be a peer, barkada. The term can also describe the fondness of a child for an adult. Most often, the object of child's infatuation is someone years older, like a teacher, friend, or family. Imagine mo, kaya marami nabibiktima. Kasi dumaan sa puppy love, yung bata walang guidance, inabuso nung nakakatanda. Maraming ganyan. Kaya kayong mga SYP, makinig kayo sa magulang nyo, alam nila ang tama para sa inyo. Kontrabido yung tatay ko, nanay ko, hindi nyo alam nararamdaman ko. Hindi sila dumaan sa dinaanan ko. Saan sila dumaan? Ha? Lumipad? Kung merong nakakaalam ng pinagdadaanan mo, sila. Nauna sila dyan at nagkamali din yung mga yan. SYP. Makinig kayo sa magulang nyo, ha? Galit na kayo?
Joke lang. So sabi rito, teacher, friend, family, actor, musician, no, di ba? Kaya dami mga K-pops natin dito eh. Talaga, dito sila, mga army. So, yun. Whom the child will spend their time daydreaming, fantasizing. May mga pictures sa kwarto nila, sa wallet, tapos laging tinitingnan, di ba? Kami na, hindi ka kakilala eh. Ayan yun. Puppy love. Ano ang epekto nito? Pag hindi na control, dadaan ka dyan eh. Dadaan at dadaan, kailangan mo ng gabay. Kailangan mo ng boundaries. Pag hindi mo nagawa yan, etong mangyayari sa'yo. Ang result ng Eros love, broken-hearted ka. Imagine mo, nag-concert yung crush mo, tapos hindi man lang kumaway sa side mo. Di ba? Broken ka. Ngayon, yung crush mo, may crush ng iba. Kasi hanggang 3 months, 6 months, 1 year lang yan. Eh nauna siyang magka-crush sa'yo, so na-expire na. Ang crush ay may expiry date. Kaya wag kang alam mo sabihin ko, tanga. Diyan. Bigay mo na lahat. Eh paano kung na-expire na, bigay mo na lahat? Tapon na. Hello? Kaya maraming kanta na na-compose dahil dito eh. Kunyari ito. Nga, mag-karaoke nga tayo rito. 1, 2, 3. Oh, totoo ba yan na ang pag-ibig nakakasugat, nakakamarka, nakakasakit? Any heart not tough or strong enough, kahit pa matibay ka, kahit pa kaya mong tumanggap ng maraming pain. Di ba sabi dito, wala eh. Love is just a lie to make you blue, para ka lang palungkutin. Sa mga nabigo dahil hindi napigilan ng eros nila, ayaw makinig sa magulang, broken-hearted. Yung iba, di ba, try again. After 1 week, try ulit tayo. Yung iba naman, 1 eternity later, ayaw nang magjowa. Ayaw nang umibig uli. Sinarahan na ang pintuan ng kanilang puso. Dahil love hurts. And they are victims of love. Kanta uli. Ay, di nyo alam. Okay. So, sabi dito, victims of love, broken down affair, so sad to see the debris scattered, every wasak. Kaya yung crush naging crush. Victims of love, I still cannot believe that we are the victims of love we cannot retrieve. Akala ko kaya natin eh. Lumalaban tayo. Our hearts had been to battle, to war, and then napagod. Napagod makipaglaban. Kaya ang sabi niya ngayon, lang iyang pag-ibigan, ang dami mong isusugal, kung balak mo akong iwan, o ba't mo pa ako minahal? Lalim ng ugot, no? Alam kong di tayo tinadhana, ang dami lang tirang mga sana. O ba't ka pa nag-abala kung magsasawa ka rin lang? Pala. Ay. Nasayang bang mga taon ng buhay kong inalay sa'yo, ba't kasi nangyari? Yun. Lang yung pag-ibig yan. So pag eros ang nararamdaman mo, lang yung pag-ibig talaga yan. Okay? So ngayon, meron bang eros sa Bible? Marami. For example, alam niyo yung love at first sight? Walang totoong ganun. Unang tingin ko pa lang, na-in-love na ako sa kanya. Ay kalokohan talaga yan. Kung meron mang ganun, ang tawag dyan, eros. Eros love. Love at first sight is lust at first sight. Example tayo, tinuro ko to nung Friday. Sabi dito sa Judges 14, 1-3, Samson went down to Timna. Etong Timna ay teritoryo ng kalaban. Teritoryo ng kaaway to, Philistine territory. So itong si Samson, paulit-ulit na pumupunta sa teritoryo ng kalaban. Kagaya nung sabi ko nung Friday,
Kung ikaw nasa teritoryo ng kalaban, hindi mo maaasahan ng proteksyon ng Diyos. Okay? Yan, nasa beer house ka, biglang magpe-pray ka, Lord, protect us. Doon kayo nagba-Bible study, no, sa beer house. Tapos may sineserang kayong ka-table. Nahuli kayo ni pastor, sineserang po namin to. Nasasabungan ka, no, Sunday, tapos sasabihin mo, nandun naman ang Kristo eh. Imagine mo yon, nasasugalan ka, nasa beer house ka, kung ano-anong pinagagawa mo, wala ka sa teritoryo ng Diyos, nasa teritoryo ka ng kalaban. Alam niyo yon? Yung sinabi ni Ray kanina, ni Hector ba yun, na may mga bagay na hindi tayo control. As long na ikaw ay nasa teritoryo ng Diyos, puprotektahan ka ng Diyos. May pinagawa ako sa bahay, si Raymond, umakyat sa hagdan. So, umakyat sa hagdan, may electrical. Nandito yung mga, yung mga Phillips screwdriver. Laglag siya eh. Kasi yung ladder namin na bakal, hindi na-lock. Tumupi. Pababa lang naman. Ang bagsak niya, ganun eh, higa eh. Kaya sabi niya, nagliwanag ang lahat. Akala niya daw, makita niya na si Lord. Pagbagsak niyang ganun, tumama yung ulo niya sa gate, buti yung gate, hindi nakalak, umusog. So ang puwersa, less. At hindi tumawa sa tubo at sa ilalim. Tapos sa gitna, may lock na nakaganon yung bakal. Hindi doon. Tapos ang bagsak niya, higa. Kung ganon, tusok siya sa tiyan. Tapos yung bagsak ng ladder, hindi naipit yung paa niya, straight. So, may accident, pero nandun yung protection ni Lord kasi nag-pray ka, nagbasa ka ng Bible, hindi ka naman gumawa ng kalokohan, so may nangyaring hindi maganda pero safe. Binangga kami dyan sa Wilcon nung isang araw, paliko ako dahan-dahan. So, tanong si Jerry, nag-pray? Of course, hindi ako lumalabas ng bahay na hindi ako nagpipray. So, bangga. Ang bilis ng motor, pasok sa gilid ng MUX ko. Walang nangyari doon sa driver, hindi siya nagasgasan, hindi siya tumalsik, dahil pag tumalsik siya, nabasag ulo niya, yari ako. Dahil may bobong gumawa ng batas sa Pilipinas ng ganon. No? So, pagpasok ng motor, ganon lang siya. Hindi siya naumpog, walang nangyari. MUX lang nasira. Tapos kung ako umiwas sa kanya, ang tatamaan yung passenger seat. Yari, surgery. So, yung presence, ang awareness ko, may accident, pero yung protection ni Lord, nandun. Sabi ko, himala lang na walang nangyari sa kanya. Himala din na yun lang nangyari sa kanya. So, kahit may negative, pag nasa teritoryo ka ni Lord, may protection ka. May himala. Pero pag wala ka sa teritoryo ni Lord, yari ka. Sabi mo sa katabi mo, yari ka pag wala ka kay Lord. Ito nangyari kay Samson, wala sa teritoryo ni Lord. Nasa teritoryo ng kaaway at ang sabi dito, nung pumunta siya doon, he saw one of the daughters of the Philistine. Nakakita siya ng chicks. He saw Eros. Nagandahan siya, kaya lang anak ng demonyo. Kalaban to eh. And then, he came up and told his father and mother, I saw one of the daughters of the Philistine at Timnah. Get her for me as a wife. Bawal mag-asawa sa mga Hudyo ng ibang lahi. Bawal yan. Bawal sa Kristiyano mag-asawa na unbeliever. Bawal yan. Hindi naman kami mag-asawa, jowa lang. Saan kayo pupunta pagkatapos niyan? Wala lang, ludos-ludos lang. Play. Di pwede yun. You cannot play with sin and win. Lagi kong sinasabi yan. Pag gumawa ka ng mali, naglaro ka, lalaglag ka dyan. And then, sabi dito, sabi ng tatay at nanay niya, wala na bang ibang babae dito sa atin? Your relatives are among our people that you must go and take wife from the ay kukuha ka pa sa mga uncircumcised. But Samson said to his father, get her for me, she is right in my eyes. Kita ko siya eh, ganda talaga eh. Sakto sa akin yan eh. Yun talaga gusto ko, Eros. So doon nagsimula ang pagbagsak ni Samson. Ang kahinaan ni Samson, Eros. Nasundan pa yan ha. Judges 16 verse 1. Pagkatapos noon, namatay yung asawa niyang yun, sinunog ng buhay dahil kung ano-anong kalokohan na nangyari after ng event. And then,
Hindi natuto ang Samson. Sa isang pagkakamali, hindi natuto. Sinundan pa ng pangalawang pagkakamali. Samson went to Gaza again. Teritoryo ng kalaban to. Tuwing pupunta ka sa teritoryo ng kalaban, mapapahamak ka. Sabi mo sa katabi mo, mapapahamak ka. Huwag kang pumunta sa teritoryo ng kalaban. Pumunta na naman. And there, he saw again. Nakita na naman niya a prostitute and he went into her. Tinake out pa. And then, natuto. Hindi pa rin natuto. Yung pangatlo, eto na. Alam niyo yung run, Samson run? Siyempre, hindi nyo alam yun. Mga bata pa kayo, no? Walang bumigay, no? Malalaman ko anong edad, eh. Ram, Samson run, Delilah's on her way, sabi dito. After this, he loved a woman in the valley of Sorek. Teritoryo na naman ng kalaban to. Ang pangalan, Delilah. Dito na bumagsak si Samson. Nabulag, tinali, at sa dulo, namatay. Kaya totoo, ito ang team song ni Samson. Kantahin nyo nga. Ang hirap no? Ang hirap Ang sabi ni Freddie Mercury, kwento ng buhay niya to pareha sila ni Samson. I'm just the pieces of the man I used to be. Hindi na ako ito wasak na Wasak-wasak na ako, dati buo ako Too many bitter tears are raining down on me. Dami ko ng hinanakit, dami ko ng luha. Dahil sa walang kwentang pag-ibig na eros, I feel like no one ever told the truth to me. Alam niyo, may problema kasi si Freddie Mercury sa tatay niya. Mga Indiano kasi ito na Parsi, na parang Iranian Indian, no? So, yung tatay niya, hindi good father image. So may problema siya. Walang nagsabi sa kanya na, anak, ito yung dadaanan mo, umiwas ka. Hanggang naging bakla nga siya. At yung mga kanta niya ay between torn two lovers, yung kanyang asawa na babae at yung kanyang jowa na lalaki. No? So ito, sabi niya, walang nagsabi sa akin about growing up and what a struggle it would be. Walang nagsabi. SYP, may nagsasabi sa inyo, wala. 3 na lang sila, 2 na lang. Pinalabas nyo? May lumabas na mga SYP dyan? May nagsasabi ba sa inyo, SYP? Sino? Wala na sila. Kaya nga tayo may mentoring. Hindi nyo masasabi, walang nagsabi sa amin Hindi nyo to pwedeng kantahin. Na walang nagsabi sa amin, nung palaki kami na may ganyan pala, may eros pala, may pileo pala, may ludos. Merong nagsabi sa inyo paulit-ulit taon-taon. At itong gagawin natin sa SYP this coming Sunday, para sa inyo to, huwag kayong absent. Pati yung mga naka-DA, kailangan nyo maten. Para dito. Okay? Para hindi nyo kaya kanta-kantahin ito, no one ever told the truth to me. No, meron. About growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Saan ako nagkamali? Ngayon, tinuturo na namin, magkakamali ka pag ginawa mo to. Hindi mo na kailangan lumingon. Alam na namin, dumaan kami dyan, huwag nyo nang daanan. SYP, makinig kayo. Lahat ng single, makinig kayo. Amen? Para sa inyo to. So, sabi niya, sa dulo, too much love will kill you. Nakailan ba si Samson? Sabi niya sa dulo, it make your life alive. Parang sinabi kanina din yung kanta na kasinungalingan lang yung pag-ibig na yan. It hurts. Love hurts. Yes, too much love will kill you and you won't understand why you give your life, you sell your soul. But here it comes again, too much love will kill you. Yun lang alam natin. So yun si Samson. Eros. Yan ang eros. Mga youth, yan ang eros. Pangalawa, pupunta lang tayo kung saan tayo abot dito.
Ludus, playful love, uncommitted love. Ludus is the flirtatious, seducing, and teasing kind of love. Its focus is conquest and fun. Binobola-bola ka lang. Yung mga katuwaan natin, no? Sige, hindi naman kayo kasali dito eh. Katuwaan namin, onyo, nung bata-bata pa kayo, nung bata-bata pa kami, pag nag-uusap yung mga magkakatropa, kilalanin mo nga yan. Ayun, ang ganda chicks. Oh. Sige nga, alamin mo nga pangalan. May mga galing dyan eh. Sige, tas baka magulpe. Magaling kami dyan, magaling kami dyan. Magaling kami dyan pag merong ganyan, nagkausap. Sige nga, alamin mo nga pangalan. Paistaran yan, payabangan yan, pagalingan yan. Ang pangalan ganito. Yan, dyan nagsisimula yung ludus. Biro-biruan, pustahan, katuwaan. Hanggang nabibiktima na yung taong yon ng katuwaan nyo, ng pustahan nyo. Sige nga, yayain mo nga, ganyan, ganyan. Alam nyo, nung time na yon hindi pa ako Kristiyano. Kayang-kaya natin gawin yan. Pero kayo, na Kristiyano na kayo, ngayon, hindi to pwede. Sige nga. Hello, mga youth na lalaki? Yung magkakatropa, yung magkausap, sige, ako kay ganito ha, ikaw kay ganito, sige nga, unahan tayo o sino makauna ha? Sabit ko kayo sa krus. Boys, SYP boys, nandyan pa ba kayo? Bawal palabasin ha? Ha? Minsan yung magkakatropa, ganyan usapan eh. Sige ganito sa akin ha, sige ganito sa'yo. Ikaw kay ganito ha. Sabay tayo, sino yung mauna sa atin ha? Mga girls, wag niyong hayaang iludus kayo ng mga buwang na yan. Girls, dahil yan ang karamihan nagluludos mga lalaki, nag-uusap-usap yan. Sige nga. Kaya mo yan. Hindi mo kaya. Sige nga, patunayan ko, kaya ko. Mga girls, wag kayong magpaludos sa kanila. Wala nang girls, umalis na rin. Hello? Mag-ingat kayo sa magkakatropa. Nagluludos yung mga yan. Hindi lang ML ang nilalaroan yan. Puso mo. Tahimik talaga. Nakakapanibago para tayo nasa sementeryo nito. Sa Bible, may kwento ng ludus. Ganito ang mangyayari, makinig kayo mga babae. 2 Samuel 13 verse 1, itong kwentong ito, si David may mga anak dahil ilan yung asawa niya, magkakapatid sa ama. Now, isang anak niya si Absalom. Kung alam niyo yung kwento, nag-rebel dito because of this. Pati tatay niya, inaway niya. Absalom, David's son, had a beautiful sister whose name was Tamar. Kapatid niya si Tamar, kuya si Absalom, magandang babae si Tamar. And after a time, Amnon, David's son, sa ibang nanay, may anak siyang iba sa ibang nanay, si Amnon, David's son, love her. Minahal niya, na in love kay Tamar. Okay? Ngayon, ang tanong, anong love ba yan? Eros ba yan? Ludus ba yan? Sabi dito, meron siyang pinsan na anak ng kapatid ni David, King David, na loko-loko. Nagtropa-tropa to. Magkatropa to eh. Sabi sa kanya, ganito gawin mo ha. Magpanggap kang may sakit ka. Masama pakiramdam mo. At pag pumunta si Haring David, tatay mo, sabihin mo, gusto kong magluto ng pagkain yung aking sister na si Tamar. Siya magluluto ng aking kakainin. Yung tatay naman, hindi rin gumamit ng discernment. Pinadala si Tamar para magluto sa kanya. And then, nung dumating na doon sa bahay niya, pinalabas lahat at naiwan si Tamar. At yun na. Yun na yung nangyari. Sabi dito, please speak to the king for he will not withhold me from you. Nung nandun na si Tamar, ang sabi ni Tamar, huwag mong gawin yan. Nakakahiya ka. Mapapahiya ako. Magiging mangmang ka sa buong Israel. Ang sabi ni Tamar sa kanya, pwede mo naman akong hingin sa mahal na hari.
sa tatay natin na kung gusto mo talaga, nanggigigil ka na at ayaw mo magpapigil, sabihin mo, hingin mo na lang ako. He will not withhold me from you. But he would not listen to her. Ayaw niyang makinig. Kasi pag ludos na at eros na, hindi na gumagana utak, mata na lang at katawan. And being stronger than she, he violated her and lay with her, ni-rape. Okay? Matapos makuha yung gusto, sabi dito, then Amnon hated her. Imagine mo to ha, kanina in love na in love. Pero ngayon, galit na siya. Amnon hated her with a very great hatred, galit na galit, so that hatred with which he hated her was greater than the love with which he had loved her. And Amnon said to her, labas! Get up. Get out. Matapos niyang gawin, yung panggagahasa, nawala na yung love na nararamdaman niya dahil hindi naman pala tunay yan. Nakuha niya na yung gusto niya. Okay? Kaya kayo, makinig kayo mga babae, yung akala niyong in love, na pinaglalaroan lang pala kayo. Hello? Tapos ikaw naman, nagmumukhang-mokang, mahal niyo talaga ako eh. Mas mahal niya ako sa mga magulang ko kasi puyat kami hanggang madaling araw. Pwede ba? Huwag kayong magpakahunghang. Huwag kayong magpakahangal. Alam ng mga magulang niyo ang tama para sa inyo. Hello? Huwag matigas ang bungo. Lilipas yan. So, nung nagawa na ni Amnon yung gusto niya, lumipas na. Alam niyo naman tong kantang to. Oh, sabihin niyo, hindi niyo alam yan. Ha? Okay, kantahin niyo nga. Sasayo, videoke day tayo ngayon eh. Okay, 1, 2, 3. Kunyari, hindi niyo alam ha. Sino kumanta niyan? Ha? Sino daw? Imelda Papin. Imelda Papin yan. Ngayon, para hindi ka maging laruan, huwag kang pumayag maging laruan. Dahil matapos kang laruan, iiwan ka. Hello? Hello, calling SYP girls. Hello, hello, hello. Diyan ba kayo? SYP girls. Wala na naman. SYP boys, huwag kayong maglaro. Huwag kayong magludos. SYP girls, huwag kayong pumayag na paglaruan kayo. Hello? Mahina signal ha? Hello? Hello? Wala sumasagot eh. Kayong pumayag. Akala nyo in love na in love sa inyo, dahil in love ka, hindi porke in love na rin sa'yo. At ang tanong, anong love yan? Kaya nga may love confusion eh. Ludos lang yan. Okay? Ludos lang ito. So, tapos na tayo. Nakakadalawa pa lang tayo. Kaya mga youth, mga singles, mag-ingat sa eros. Mag-ingat sa ludos. At kung hindi pa kayo kontento, tanungin nyo yung mga nauna sa inyo. Nung kayo ba'y dumaan dyan, nag-eros at ludos din ba kayo? Magugulat kayo. Baka pati magulang sasabihin, yes. Kaya nga binabantayan ka namin ng todo. Hello? Sino gusto mawasak buhay dito, mga youth? Taas ang kamay. Sino gusto umayos ang buhay? Taas ang kamay. Mag-ingat sa eros. Huwag magluludos. Amen? Tayo. To be continued tayo, magandang topic to. Dahil pag-aaralan natin, what is applicable for us sa 8 pag-ibig na to, na klase ng pag-ibig, at least 2 dyan, X na. Okay? X na yung manya, X na yung ludos dyan. Pero yung 6, paano natin yan i-apply? Paano natin gagawin yan? Kanino? Para kanino? Kailan? Sa tamang panahon. Ibabangga natin yung seasons of life at saka itong 6 kinds of love. Kailan dapat to i-apply? Kailan dapat gawin ito? So,
Huwag kang absent para hindi mo to ma-miss. Okay? Dahil ang pag-ibig, hindi yan love hurts pag tama. Hindi yan victims pag tama. Tamang panahon, tamang oras, tamang tao, hindi ka masasaktan at masusugatan. Dahil yung tamang pag-ibig, maliban pa sa agape, of course yung agape love ni Lord, yun walang hassle. Pag yung agape love ni Lord ang natagpuan mo, hindi ka masasaktan. Bagkos lahat ng sugat mo gagaling. Amen? So doon tayo mag-i-ending sa agape na yon sa mga susunod. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng konting, meron bang first timer dito? Ngayon lang naka-attend? Taas ang kamay. Ayan, wagayway nga po. Ayan. Sige po. Punta po kayo dito pag pray ko kayo. Tapos na tayo. Closing prayer na tayo. Dalahin nyo na yung mga bags nyo. Kung meron kayong gamit, dalahin nyo na. Pagpe-pray ko lang kayo bago tayo magtapos. Sige po. Welcome po kayo dito sa Johia. Ang Johia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang grupo na nagtuturo ng Bible lang, Jesus lang. Kaya nga kahit psychology to, pinipilit ko mabigyan ng supporting verse from the Bible to prove na Bible ang ating inaaral dito. So, ito pong topic natin. Pasensya na po kayo kung kayo yung mga singles. Pero it's good for you dahil marami ng buhay na nasira. Marami ng buhay na nawasak dahil sa salitang love. Yun pala, marami palang klase yan. Hindi lang pala isa yan. So pag nagkamali ka ng pili, pag nagkamali ka ng apply ng love na to, destructive to. Pero sa susunod na mga Sundays, pag-aaralan natin, ano ba yung dapat natin gamitin na love sa buhay natin, sa pamilya natin, sa sarili natin. So pag naitama natin yung pagpili, hindi magiging malungkot ang buhay. Hindi struggle ang pagmamahalan at pag-aasawa. Hindi na lang laging love hurts ang kakantahin natin. Meron namang masayang awit. At higit sa lahat, yung dulo sa 8 ito, merong binanggit tayo na agape. Yung agape, ito yung pagmamahalan Diyos sa tao. Ito walang hinihintay na kapalit, na kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, ito yung kinakanta na maging sino ka man, mamahalin kita. Ito yung agape. Noong 1987, 88, na tanggap ko tong love na to kay Jesus. Itong agape na to. Dahil ako nga, loko-loko ako nung araw talaga. Alam naman niya ng mga tropa ko, mga kapatid ko. Yung ludos, trabaho ko yan. Eros, trabaho ko lahat yan. Pero walang nangyari. Gumulo buhay ko, walang nangyari buhay ko. Lumala. Pero nung nakilala ko si Lord, nung taon na yon, natanggap ko yung love na agape niya, nakontento ako. Kaya tuwing Valentine's season, yung pastor ko nagtatanong, bakit wala kang jowa? Bakit wala kang girlfriend? Parang kontento na ako kay Jesus. Yung dati, 3 girlfriend ko minimum, 2. Totoo lang. Nawala eh. Alam nila yan. Dati kasi hindi ko binabanggit eh. Ngayon, nandiyan na yung mga kapatid ko, tsaka ano ko. Pistado ko eh. So, wala. Nung nakilala ko si Lord, parang yung pagmamahal ng Diyos, sapat. Until dumating yung isang tao dyan, doon lang talaga, wala akong nagawa eh. Bumigay din ako eh. Yun lang talaga. Pero, the point is this. Pag nakilala nyo si Lord, yung pagmamahal niya, yung God so loved the world, that He gave His only Son, begotten Son, that whosoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Yung pagmamahal ng Diyos, nothing compare. Wala kang maipapantay dyan. Yun yung pinaka-greatest love of all. Ngayon, nung namatay si Jesus sa krus, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, sa inyo, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ngayon, pag may binibigay, 2 ang pwede nating gawin. Tanggapin o tanggihan. Yun lang ang pwede natin gawin. Ngayon, sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos.
Pag tinanggap niyo yung anak ng Diyos na si Jesus, yung pagmamahal ng Diyos mararamdaman niyo. At yung sinabi ni Ray kanina, peaceful, ang hirap i-explain pero mas maganda yung maranasan mo na lang. Pag sinabi namin itong orange na to, itong mansanas na to matamis, you will not believe until you taste it. Sabi ng Bible, taste and see. Taste and see that the Lord is good. Subukan mo. Subukan mo. Yung nararamdaman ng ibang mga nandito na kilala si Lord, hindi mo yon mapapatunayan until na sinubukan mo. Subukan yung tanggapin si Jesus. Amen? Lahat tayo yumuko, lahat tayo pumikit. Kung gusto niyo maranasan yung pagmamahal ng Diyos, na kumpleto, hindi ka sasaktan, hindi ka susugatan, hindi ka na maghahanap ng iba pag ito'y natanggap mo. If you want that love, that agape love of God, sumunod kayo sa panalangin ito. Taas natin yung kamay natin sa Diyos, kahit isang kamay lang. Simbolo na, Lord, kailangan kita ngayon. And as we lift our hands to God, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, ayusin, ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ay ako, para tubusin ako, patawarin, patawarin, at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ng ko. mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon, Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, sa agape love sa agape love na binigay mo sa na akin. binigay mo sa akin. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayuko at nakapikit. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Sabi mo, ang sino mang tumanggap sa iyo, binigyan mo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, sa pagiging anak nila, anak mo na. Panginoon, alam mo yung mga pangangailangan at sitwasyon ng buhay nila. Alam mo, Panginoon, yung mga pinagdaanan nila, pati yung topic namin ngayon, alam mo yung mga kabiguan nila, yung mga sakit sa puso nila, Panginoon, yung mga sugat. Lord, nandito sila para pagalingin mo. Kaya I pray, Lord, sa oras na to, yakapin mo sila ng pagmamahal mo at kung ano man yung mga questions sa utak nila, ikaw magbigay ng sagot. Hayaan mo, Lord, lahat ng pangangailangan tugunin mo. Mula sa kanila hanggang sa lahat ng nandirito, kausapin mo kami. At sa lahat ng topic, Panginoon, lalo sa mga kabataan na yan, Lord, yung klase ng pagmamahal na nasimulan namin ngayon, ma-realize nila ano talaga yung kailangan nila, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa buong buwan na to na pag-aaralan namin ito, mai-guide ng tama ang bawat isa, magawa namin yung tama at yung tamang pagmamahal sa tamang tao, sa tamang oras, sa tamang panahon, ma-apply at magawa talaga namin. Kaya we speak your blessing for the whole week, and next Sunday we will be excited sa aming susunod na pag-aaralan. Thank you, Lord. We give you all the praises, honor, and glory. In Jesus' name, amen.